Hello po. Hello po. Morning po. Sabi ko makita kita. Nag-pray ko na sana magtagpo tayo balang araw. Bakit po? Anak ko na maka-ulit ko kita. Oh, salamat ma. Kasi nakakaramdam kasi ako na gusto ko yung may mag-comfort sa akin. Sabi ko parang ang gaan ng kwan ko pag ikaw yung naka-chat po ako na kwan. Sabi niya ikaw daw si Daddy Frankie, pero kailangan ko magbigay nga ng pera. Sabi ko hindi po ako magbibigay. Tsaka Hello po. Hello po. Morning po. Kumusta kayo dito? kararating po. Doon po ako kami sa kapatid ko, nag-evacuate. Oh, saan pa bahay nyo? Doon, Daddy Frankie. Saan? Yan po sa Dito? malayo pa po. Hindi itong street na to. Hindi. Dito, ito po. Sabi ko makita kita. Talaga. Nag-pray ko na sana magtagpo tayo balang araw. Bakit po? Malapit ba bahay nyo rito? Malayo-layo din po. Doon po sa Porco. Hindi dito, sa dito. Sabi na anak ko, okay naman. Lumigas kami kasi pag pumapasok kasi yung tubig sa Puso Negro. Hindi ko kaya yung amoy. Kaya sabi ko sa asawa ko, maghiwalay kami muna ng higaan kasi yun nga, yung dalawang anak ko doon sa kapatid ko kasama ko. Talaga po na iwan sa papa niya kasi wala daw kasama ang papa niya. Anak ko na maka-ulit ko kita. Oh, salamat ma. Kasi minsan nakakaramdam kasi ako na gusto ko yung may mag-comfort sa akin. Sabi ko parang ang gaan ng kwan ko pag ikaw yung makakaroon. Tapos may nakachat po ako na kwan. Sabi niya ikaw daw si Daddy Frankie, pero kailangan ko magbigay nga ng pera. Sabi ko hindi po ako magbibigay. Tsaka sabi ni Daddy Frankie, gusto mo mag-video call tayo sir? Sabi ko. Oh, yun, tama yun. Sabi niya, busy daw kayong mag-asawa, nagpapahinga. Kaya sabi ko sa anak ko na hindi to si Daddy Frankie. Pero yung time na yun, talagang kailangan ko din talaga ng pinansyal. Pero sabi ko, ito ba yung dinadalangin ko? Si Daddy Frankie ba talaga? Busy, bakit nagawa niya mag-text? Eh di ba mas mabilis? Naghihingi po siya ng pera. Fake diba? account yun. Sabi ko nga, hindi siya ito, hindi ito. Opo, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganun. Pagka may nag-message sa inyo or what, video call nyo po. Ngayon na napaka-importante. No? Sana makarating ako sa bahay nyo. Sam? Gusto niyo po sa mama? Ha? Doon po. Punta po tayo. Lakad kaya? Malapit lang po. Oh, Makita tara. niyo po ang barangay hall namin. O, tignan natin. Ayan po, nanay ko. O. Saan ba? Wait, dito? Opo. O, tara, tignan natin. Kayan lakarin. Inalis pa lang ako kasi Daddy Frankie, dito po yung bahay. Dyan ang bahay nyo. Kumusta naman ang bagyo dito kagabi? Ako Daddy Frankie, kaya lumigas kami doon sa taas ng kapatid ko kasi Umalis kayo dito? opo, kasi tuwing ulan po dito, kahit hindi bagyo, pumapasok po dito yung pan sa bahay namin, gawa ng Puso Negro daw yun, sabi ng asawa ko, kaya wala kaming choice kundi umalis kasi ang baho po talaga, hindi ko kakayanin. Pero matibay naman yung bahay. Bakit pumasok ang tubig dito? Galing po doon sa may CR daw po namin, sabi ng asawa ko, kasi daanan daw po ito ng tubig. Opo. Kaso ang napagkuhan namin, mababa po kasi siya. Yan po yung dating bahay namin dyan po sa kabila. Mayroon pong mabait po akong na naawa po sa amin. Sabi niya may kunti daw po siyang ipon. Sabi niya papatayuan kami ng mas maayos-ayos na bahay.
Kasi nga, anim din po yung anak namin. Hindi po namin kayang magpatayo ng bahay. Kaya salamat din po sa kamag-anak ko yun na talagang tira-tira po yung bagyong bahay namin dati. Pero talagang hindi po kami nabibigyan din ng... Pero ngayon, ito na yung bahay nyo. Oh, matibay naman. Matiba, yun lang po kasi talaga yung dahilan kaya nag-i-evacuate kami. Kasi yung tubig po talaga masangsang yung... Hindi pwedeng takpan yung butas para hindi lumabas? Kailangan po. Tinapalan na po niya pero ang kailangan daw po talaga, ano ba yung tawag yung bato? Bato na itatambak. Tapos kunin na naman yun ang magiging paraan para matabunan daw. Itaas konti. Ano trabaho ng asawa nyo po? Sa dagat po. Sa dagat. Opo. So hindi siya nakapanagat ngayon? Hindi po. Wala. Ilang araw na po hindi nakadagat yung asawa ko. Dahil sa bagyo. Opo. Kayo naman, ano naman trabaho nyo po? Chairman po ako dito. Ay, ganun. Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Na habang nag-iikot ang Team Daddy Frankie, nakilala tayo ni Nanay. Anong pangalan niyo ulit, Nay? Rowena. Nanay Rowena. Isa po siya sa nakasuporta at nanonood, nakasubaybay sa mga programa namin. Sige, Nay, no? Salamat at nakasuporta ka sa amin. Salamat at yun, salamat sa Panginoon kasi na pasyalan namin kayo. Sa kayong chairman? Opo, dito sa barangay po namin. Purok chairman. Okay. Tsaka Daddy Frankie, lagi ko pong pinagpipray kay Lord na nawa mag-cross yung landas natin. Kagabi nakita ko na stranded kayo sa paghatid kay Maricel. Opo. Tapos may hindi pa ko lubat. Sabi ko sa kapatid ko, andito sa andas si Daddy Frankie. Tapos sabi ko, Lord, bakit pwedeng baka makarating dito sa Makalaan? Kaya kanina, talaga ang saya-saya ko talaga na hindi ko nung nakita ko yung kapatid po ninyo. Si Boss JB. Siya po kaagad kaya takbo-takbo kong sabi ko, ito na yung pagkakataon kong mayakap si Daddy Frankie. Kasi talagang isa mga vlog po nyo talaga na napapanood ko. Parang kayo po talaga yung isang tao na gusto ko pong makita. Masabi ko po yung minsan masasabi ko din po sa inyo yung nararamdaman ko. Ano ba yung nararamdaman mo, ma'am? Hindi, minsan po kasi nakakaramdam ako ng hindi ko po alam kung ano po to na gusto ko yung may mag-comfort sa akin kasi minsan nangyayari po hindi ko talaga kagustuhan din, naglalakad-lakad po talaga ako. Na sabi po nila postpartum daw. Opo. Gusto ko may mag-comfort sa akin, tinaboy po ako. Sino nagtaboy sa'yo? Doon po sa banda po doon kasi nakakarating po ako talaga sa sementeryo kahit hating gabi dahil gusto ko po talaga maglakad. Opo. Parang nawawala po talaga yung pan ko. Minsan sabi ko hindi ko mapigilan bakit ganito ang nararamdaman ko. Tapos pumunta ako sa tao na alam ko, kukumport ako, hindi naman pala, sabi umalis ka dito, parang yung bang may masamang espiritu daw. Kaya humiyak na lang ako. Doon ako nakapunta sa puntod ng mga lolo ko. Doon ako nagpalipas ng gabi. Oo? Hindi ka natakot sa sementeryo? Mag-isa ka lang? Hindi po ako natatakot. During that time na gusto mong maglakad-lakad, anong nasa isip mo? Juan po, hindi po ako makatulog ng ilang gabi, ganun. Tapos sabi ko sa nanay ko, bakit na ganito nararamdaman ko kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Tapos pag iidlip ako, mayroon po talagang maririnig sa pangalan ko na naririnig ko po talaga na tinatawag ako, kailangan kong bumaba. Minsan nakuan ko ng malakas na ulan. Dumating ako dito po sa bahay, basang-basa ako, yung mga anak ko, may nagtitimpla ng kape, may nagsusuklay sa akin, may himasmasan po ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Tapos yung time na mayroon naman nag-house po na mga evangelic kwan po, sabi nila, umattend ako. Doon po parang kwan, pero itong time na to na naman, nung naka-encounter ako sa pagka-purok chairman ko na masakit ang sinasabi sa akin kasi hindi nga sila nakuha ng ayuda. Yun po na naman yung time na iniisip ko. Tapos yun, sabi ko bakit nakakaramdam na naman ako ng kwan. Sabi ko nga sa asawa ko na ganito, sabi ko. Tapos pag nakakapanood po ako ng mga kanyo,
doon po nakukomfort. Kaya sabi ko, gusto ko po kayong mayakap. Para pag nayakap ko po kayo, parang mayroon nang magkukomfort sa akin. Opo. At ito po, natupad po talaga. Di ba? Laban lang, ha? Laban lang, wag mawala ng pag-asa. Alam mo, ma'am, yung pinagsisimulan ng mga nararamdaman mo, ano yun may gusto kang gawin o may pangarap ka sa buhay. May goal ka na hindi mo pa nagagawa. Kaya lagi kang nag-iisip. No? Yung sinasabi mong hindi ka makatulog na ilang gabi dahil meron kang iniisip na gustong gawin. Pero alam mo, malalagpasan mo yan, tawag ka lang kay God, magtiwala ka lang kay God. No? At lagi mong iisipin na may mga anak ka. No? Huwag kang magpapatalo. No? Tsaka minsan, magsimba po tayo. Punta tayo sa simbahan. Huwag tayong kakausap nung kani-kanino. Huwag natin pansinin yung mga bulong-bulong na yan. Kausapin natin si God. Ito po, nagpapasalamat po ako talaga dahil natagpuan ko din naman po sa church namin yung ni Lord sa akin talaga. Opo. Active po ako sa church namin sa The Way. Kaya maraming salamat po. Timing po talaga yung time na yon na down ako. Andiyan po may kumatok po sa bahay na nagyaya na mayroon daw magaganap na yung pong parang praise and worship. Oo. Kaya po yun talaga ang isang kwan ko na naging kwan talaga din naman ako sa kabila ng lahat. Ang dami ko ng naranasan na pagsubok, sir, sa buhay. Pero sabi ko nga minsan, ngayon pa ba ako bibitaw kay Lord? Yes, tama. Hindi. Tapos ngayon may nakaatanga sa akin yan pong pagkapurok chairman ko. Kailangan ko rin mapasyalan tong mga kapurukan ko, maisa-isa, pero baka kagawad ko ngayon ang mag-iikot na. Kasi mahirap na po kasi yung ako na naman po yung mapulaan pag hindi ko sila mailista. Hindi na po ako nakikialam. Sabi ko nga sana makakuan ako ng mga kapurukan ko kung sa ngayon hindi nila ako nakikitang umikot. Opo. Ipapakuan ko na lang sa barangay namin, sa barangay Kagawad. So, ibig sabihin, mayroon kayong ngayon, may ibibigay din kayo sa mga nasasakupan. Sa ngayon nung wala pa po, hindi ko po alam kung may bibigay si Mayor na tulong. Nung nakaraan po kasi nakatanggap din kami ng kaming mga nag-evacuate, nakatanggap po kami galing kay Governor Guico. Yung kinuha namin po sa bayan. Sige, Nay. Salamat at napuntahan ka namin, no? At salamat sa Panginoon kasi kahit gaano kalakas yung bagyo, importante yung katawan natin. Safety, no? Basta kasi yung mga material na bagay, andyan lang yan. Mawawala, babalik. Pinaka-importante po yung katawan natin. Tsaka, Nay, gaya na aking sinabi, kung ano man yung mga problema, yung gumugulo sa isip natin, labanan natin, tatagan natin. Kasi unang-una, pag nagpatalo tayo, kawawa yung pamilya natin. Diba? Gaya ng sinabi mo, kung ngayon may bagyo, bukas, wala nang bagyo, paikot-ikot lang. No? Kaya laban lang po tayo, huwag mawalan ng pag-asa. No? So yun mga kababayan, dahil ito ang mission namin, ikutin or pasyalan yung mga kababayan natin dito dahil nandito nga po kami sa Anda, Pangasinan. Kaya na magbibigay akong kaunting pambilin ninyo ng tawid gutom, no? Pagpasensyaan nyo na po kasi mga kababayan natin dito, hindi lang po isa o dalawa, tatlo. Hanggat maaari, gusto kong ikutan yung mga kababayan, kabarangay natin na apektado ng may 3,000 pandagdag po. Maraming salamat po. No? Napakalaking bagay na po ito. Kasi tulad nga hindi po siya makadagat. Opo. Tapos yung apo ko po nasa ospital po, makakapunta po ako ngayon sa Bulinaw. Salamat po, Daddy Frank. Walang man po. Thank you po. Thank you po. Lord. Opo. Laban lang, no? Napakabait niyo. Ikaw ang ginawa niyang instrumento para makakapunta ko bukas sana ako sa Bulinaw. Ano ba nangyari? Po, yung kanya, yung lagnat niya, sabi ko, patakbo ko na siya. Opo. Sa RH, sa Bulinaw ngayon, andun po siya
3 days na po nila ngayon doon. Okay naman na po daw siya, kunti na lang yung ubo niya. Okay. Kaya laban lang, no? Opo. So, ayan mga kababayan, kasulukuyan pa rin umiikot. Kumbaga, humahampas yung malakas na hangin, kaya mag-iingat pa rin tayo, no? Naiikot lang kami, ha? Salamat po.